Hello po, magandang hapon. Update po tayo dito sa Angelic Tan House, corner lot. So, bali napansin ko po dito, tanggal na yung mga tiles. Ayan o. Tanggal na po yung ating mga tiles dito. Tapos, napansin ko din po parang ang kapal nung mortar. Ayan. So, tatanggalin po namin yan. Ang kapal po ng pinaka nito. So, masyado nang mabigat siguro, no? Ayan. So, pwede na rin po kami maglatag dito ng tiles. Ito po is meron ding hallway. Kaya, etong partition na to, tatanggalin po namin to. Siguro ito lang yung ma-remove, tapos aayusin po namin yung ceiling, gawa ng yung aming mga wirings dito. Kailangan po namin i-check. Ayan po. So, yung pinto natin, okay pa yan. May mga part na minasilyahan na. Ito. Ayan, masilyado na to. So, bali, bumili kami ng skim coat ni ma'am kasi kinulang. Ito yung sa nakaraang vlog ko na merong crazy cut na pintura, katulad po dito. So, ito po, hinabol po namin siya ng masilya, then, ng primer. Ayan po. Ayan po. Ay, ipacheck mo ng maigi yan dyan. Tapos yung roofing nga po pala natin is napinturahan na rin, no? Okay na, ma'am, yung roofing mo. Ayan po siya. May flashing na rin. Ayan. So, bali, ito pong tiles dito sa hagdan, tatanggalin din po yan. Ayan. So, dito rin po sa baba, natanggal na yung mga tiles. Ayan. So, bali, kinulang lang po kami ng skim coat. Ayan. Masilyado na rin po ito. Tapos, ito po yung ating bar counter. 60 po yan. Ayan, 60. Ayan. So, nasa 400. Yung pinaka-materials po pala ni ma'am nasa 340 plus na. So, bali, ang wala na lang po dito is yung para sa pintura at saka PVC panels. Ayan. So, sabi ko kay ma'am, marami pa tayong taga-adhesive, semento. Pero kung kulangin man, siguro konti na lang. Pero ngayon, nag-add kami ng 3 skim coat. Nilagay na lang sa sasakyan para may magamit. Tapos, ito na po yung ating kitchen area. Ang lawak po ng ating kitchen area. Ayan. So, yung backsplash natin, okay na. Ayan po. 30 by 60. Si ma'am po ang pumili niyan. Ayan, ang ganda rin, oh. Ayan. So, yung wall natin is 30 by 60. Doon nga po pala sa mga kapanood ng aking vlogs, may iba po kasi nagsasabi na parang road to heaven na daw kung naka-wall tiles. Actually, huwag niyo pong tingnan ng ganong side kasi nga po, ang iniiwasan natin, kaya po kami gumagamit ng wall tiles, is yung leaks po kasi. Sayang din po kasi ang pintura dyan pag yan ay nagkaroon ng leaks. Ayan. So, kaya nagiging suggest na po namin ang wall tiles para hindi na rin po kayo, hindi na rin sumakit ang ulo nyo na kada uulan is
mag-iisip kayo na pag nag-leaks, aabos yung tubig sa pintura, babakbak yung pintura, lolobo, diba? Eh kung tiles, matagusan ng tubig, walang problema kasi madali yung pagpunasan. Son! Huwag ka mo na mengay! Tapos ito yung ating bathroom. Ayan. Pwede itong tapakan, Brad. So, yung ating bathroom, si Ma'am po ang pumili ng tiles, accent, pati yung wall tiles natin. So, meron tayong accent dito sa may shower area. Ayan. So, kung mapapansin nyo po, wala po sa gitna yung aming floor drain gawa ng... Pag ito po kasi ang gumagawa, ang pinaka parang main goal niya sa pag-install ng mga floor drain, yung plebe po kasi ng tubig. So, ito sinabi ko to kay Ma'am, Ma'am, okay na ba sa'yo na ganyan? Sabi ni Ma'am, hindi ni Ma'am tinignan sa magandang side, bali ang naging reaction ni Ma'am is as long as maganda yung baba ng tubig, doon pupunta yung tubig, okay na daw sa height niya. Ayan po. So siguro sa mga susunod po namin renovation, ito rin po kasi, ang ginamit kasi ditong tiles is 60 by 60. So pag mga ganyan daw po kasing pwestuhan, kailangan nandun sa pinakadulo ng tiles, nasa pinakakilikili ng tiles. Ayan. So siguro sa susunod na mga gawa namin, kung madalang lang po kasi ang design na 30 by 30. So usually maraming design, 60 by 60, 30 by 60. So baka po sa susunod na gawa namin, i-center na lang po namin, then ikakap na lang po namin yung tiles ng 30 by 30. Para makuha pa rin namin yung pinakaklebe. Pero sabi ko nga, kung hindi naman maselan yung nagpapagawa, okay na sa kanya yan, basta natidrain ng tubig, walang kaso, diba? Pero meron din kasi mga kliyente na mas gusto nilang nasa gitna para daw magandang tingnan. Pero ang i-consider po natin doon is yung function po ng pinaka-floor drain is gagana talaga ng maayos. Ayan po. So, ito po nilipat yung ating pinto ng bathroom. So, dito na po siya naka-face sa ating kitchen. So, ang ginamit po natin dito is puro 60 by 60. Tapos, dito naman po sa the rest ng floor tiles is 60 by 60 po siya na matte. Ayan po. Tapos, naglagay na rin po tayo dito ng additional na outlet. Then, yung switch natin. So, according kay Ma'am, isang ilaw lang daw tayo dito. Tapos, bumili na rin ako ng exhaust fan. Ayan. So, natapos na natin yung wall tiles dito sa kitchen. Hanggang ilalim na po yan. So, ang isusunod na po namin dito is yung ceiling. Meron tayong cove ceiling dito, tapos dito, big cove naman. Ano ba yung cove? Dito. Dito. Oo. 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 So, paano kaya magiging diskarte dyan? Kasi tabingi yung ano dyan. Tabingi ang space dyan. Mahuhuli ba yan? Oo. So, gano'n na lang. Oo. So, dito ang gagamitin nating sa cove, sa dining natin is meron tayong mini cove. Gagamitan din po natin ng PVC panels. Tapos, the rest. Dito sa may CR, papunta dyan sa may kitchen, high-deplex. Ito, dining to, PVC panels. Oo. Tapos dito, PVC panels. So, dito, PVC panels din to, tayo dito. So, papapiliin ko na si Ma'am kung ano yung gusto niyang design. Para bago tayo maglagay ng cove, mauna po muna ang PVC. Tapos dito po, maglalagay tayo ng
ng wirings ng outlet. Ayan, dito. So, dito maglalagay tayo ng additional outlet para sa TV console. Tapos ito, tatanggalin po namin yung ilalim ng hagdan kasi kahoy lang siya, oh. Ayan. Tapos ito po pala, ipapalipat ko na rin po ito dito. Ayan, dito na po siya ilipat. So, dito, itatanong ko kay ma'am kung maglalagay kami ng pinakailaw dito para maabangan na rin. Ito yung kagandahan dito sa unit ni ma'am, malaki ang kitchen. Tapos maliit naman yung kanyang tawag dito, itong harapan. Ayan. So dito po is naka na tayo dito, naka primer na tayo. Ayan, primer na po yung ating gate, folding gate. Ito po yung ating hagdan. Natanggal na rin po yung harang. Tsaka po yung tiles. Yan. So, dito na po tayo sa second floor. Ayan. So, bali dito, natabtab na po yung ating tiles. Natanggal na rin po yung partition dito. Kasi ang preferred po ni ma'am is may hallway din. So, mag-move lang po tayo ng mga at least 60 to 70 cm. Ayan. Tapos, gagalaw din po itong hamba natin. Ayan. So, sa salon ni ma'am, meron na po siyang kasamang pinto tsaka hamba. So, ang mangyayari nga po talaga nito is repair. Tapos, yung loob po, nalagyan na rin siya ng primer. Kasi meron si ma'am, prepared na pintura. Ayan. So, ito, pipinturahan din po to primer. Tapos, skim coat. So, natabtab na po pala. Yan. O, diba? Dito sa isang kwarto, meron na rin po siyang masilya. Ayan. Siguro yung mga iba pong mga switch, papalitan na lang po namin yung bago. Para po mas magandang tignan. Ayan. So, dito po sa baba, maglalagay po tayo ng tiles dito. Ito po, ipapalipat ko po ito para yung tiles po natin dito, maganda po yung kuha. Kumbaga, walang uka. Lilipat po natin siya dito. Tapos, ito pong pinaka-landing, itutuloy po namin yan dito sa side. Papa-asintadahan ko po ito dito. Tapos, tatambakan, bubuhusan para pantay. Tapos, sabay na po yan itatiles. Ayan po. So, kung hindi kami magre-repair, install na lang kami ng install. So, yun din po sa mga nagpapagawa, i-consider nyo rin po na hindi rin po ganun kadali ang paglalatag ng mga materyales, lalo na kung may mga kailangan baklasin. So, napansin ko rin po dito sa ating ceiling, nakakasa na po yung ating mga metal parings, C-channel. Hinihintay na lang po yung ating PVC panels. Ngayon lang po kami nakakuha ng gate pass. So, ordering ko na rin po siya. Tapos dito po, meron tayong mini cove dito. Tapos dito, tatanungin ko si ma'am kung ilang ilaw dito. Dati pa tayo mo kinuha. Ayan. Ano po? So, ito, makinis na yung ating yung opening ng ating pinto dito. So, dito sa bathroom, naglalagay na ng kisame. Tapos, sabi ni ma'am, isang ilaw lang. Tapos, meron na rin po tayong exhaust doon. Tapos, lalagyan na rin po siya ng kornisa. Ayan. So, dito, ko tatanungin si ma'am kung ilang ilaw.
Hello po, magandang tanghali. 2:15. So, kaninang umaga po diniliver na yung ano ni ma'am, kanyang mga PVC panels. Ayan, 1, 2, 3, 4. Mga 40 pieces po ata yan. Dito po namin siya ilalagay. Tsaka po dito. So, yung para po sa ceiling namin, mga naka-ready na kami. Ayan. So, ayun nga po, hinihintay na lang po nito yung PVC panel. So, unahin lang po muna namin yung aming cove ceiling before po kami magkasa ng aming tiles dito sa may sala o living area. So, pwede na rin po muna namin unahin yung aming tiles po dito sa ating ilalim ng hagdan, tsaka po baba ng hagdan. Ayan. So, dito po sa ilalim ng hagdan, meron tayong dito po sa ilalim ng hagdan, itatiles po natin yan. Same po dito sa ating baba naman ng hagdan. Ayan. So, bali yung wirings dyan, ililipat natin sa kabilang side para maging buo po yung ating tiles accent natin dyan. Ayan. So, lalatagan po muna natin to ng PVC panels na napili ni ma'am. So, pwede na rin po natin idiretso yung pagsasara sa ating cove light o cove ceiling. Tapos ito po sa may kitchen, according kay ma'am, tatlong ilaw po ang ilalagay natin dito. Ayan. Yung ating bathroom, okay na po ito. May pintura na nga po ito. Flat pa lang. Tapos yung ceiling natin, okay na rin. May kornisan na rin po yan. Center light na lang ang kulang. Tapos yung exhaust natin, okay na rin yan. Ayan po. So, halos yung baba naka-primer na po ito. So, again, sa mga lalagyan po natin ng ating mga center light, dagdagan po natin ng metal parings katulad po dito para meron po tayong makapitan. Ayan. So, ito pong landing dito, itutuloy po natin yan dito. Mag-aasintada po tayo dito para tuloy na po yung landing. Tapos dito maglalagay po tayo ng tiles. Lalagay kayo ng kisame dito. Kisame pa dito. Dito. Tapos lalagyan ng 2 pin lights. Oo. Kaya mag-ano ka ng ilaw. Switch. Ayan. Paano ako dyan? Dito po si Brad, si Kuya Joan, magalatag na po siya ng tiles natin. Yeah. So may nagtatanong po, yung ating pong staircase, yung ating paglalagyan po ng tiles, semento po yan.
Simento po yan na tiles po ang gagamitin namin. Yan. So, dito po sa taas, nakapag-abang na rin po kami ng AC. Yun. So, mapasensya na walang update pero may gawa. Ayan po. So, kinuha ko lang yung pinaka-design ni ma'am na o prepared niyang sukat para sa window type na AC. Ayan po. So, bali, ito pong ceiling natin dito is PVC panels. Alam nyo guys, may share po ako sa inyo. Mas maganda mag-PVC panels kayo, lalo na ngayon, sobrang init dito sa Lumina. Talagang nag-visible na po talaga yung mga crack lines. So, ito po, kisame ni ma'am. Since meron na po talaga itong kisame, kasi nga, ito po is pasalo. Meron na po talaga siyang kisame. May partition na. So, yung ibang part po dito ng kisame magagamit namin. Ipapatong na lang po namin yung PVC panels. Ayan. So, tinanggal na nila yung hamba ng pinto. Ayan. So, i-move siguro to. Tatanggalin yung hamba ng pinto. Ayan. So, dito rin po sa kabilang kwarto, lakas ang hangin, nasarap ng hangin po dito. So, dito rin po, dalawang kwarto, dalawang window type na AC. Parehas lang po yung sukat. So, sabi ko kay ma'am, kailangan ko na po nung pinakasukat ng window type na AC kasi para po mabutasan na namin. Then, kung magta-tiles man po kami dito, at magpipintura na, wala na pong mga dumi-dumi na katulad nito. Ayan po. Ito, may primer na po ito. So, naghihintay lang po kami malagyan ng tiles to. Dahil tatanungin ko na po si ma'am kung ano yung pinaka prepared niya na final paint. Ayan. So, sa pinto po, pwede pa to eh. Depende kayo ma'am kung gusto niya itong papapalitan ng pintura. I think papapalitan niya yan kasi ayaw niya lang ganyang kulay. Siguro baka puti. Pwede naman, nalalatag siya lang po natin yan. So, ito naman po, meron na rin po siyang tiles na sa baba. Naka-ready naman na. So, hinihintay lang din namin talaga na matapos yung mga ganito. Mauna muna yung mga pagwa-wirings, pag-abang para sa ating AC. Ayan. So, i-shoutout ko ulit si Ma'am Mean kasi sa totoo, share ko lang po sa inyo. Iba-iba po talaga ang mga clients na nagpapagawa sa amin dito sa Ray House Makeover. Pero, biniba ko kay Ma'am Mean. Si Ma'am Mean po is abroad. Chat lang kami nag-uusap. Nagpapadala siya sa akin ng pera through bank. Tapos, nire-record lang po namin ni ma'am. May record kami ni ma'am ng mga padala niya. Tapos, meron din po akong breakdown ng aking materials na pumapasok dito sa unit niya. So, doon po, nakakatuwa kasi si ma'am, although meron siya mga question, pero, real talk lang tayo May mga question siya regarding sa materials, pero parang never ko naramdaman na parang may hinala, di ba? Yung parang ganon, kasi sa akin, sa totoo lang, labor lang po talaga kami. Pagdating sa materials, kung ipapasa ko po sa inyo yung resibo, maniwala kayo, lalo na galing yan sa hardware. Kasi, sa totoo lang, hindi marami magpapagawa sa amin kung nanloloko kami ng kapwa namin, sa totoo lang, di ba? Kaya kung magpapagawa po kayo sa Ray House Makeover, 101% nyo po yung trust nyo. Kasi kung hindi, sa iba na lang po kayo magpagawa. Sa totoo lang, sa pag-aasikaso lang po ng mga materyales, sobrang hirap na po, lalo na hindi lang isa yung hinahawakan namin unit. Kaya ito kay ma'am, maganda, relax lang kami. Minsan, pag wala akong update, hindi ako hinahanapan na, ma'am, ano ng update? Ba't wala kang post? Diba? Lagi na lang kayo ganito ang may post, walang ganon. So, sabi niya pa nga, mag-ingat daw kami. Kasi nga po, yung init nga dito sa Pilipinas,
is talagang sobra. Sabi na ingat. Pero ang kagandahan nga po nito kasi tapos na po kami sa extension ng trabaho. Ayan. Yung pinaka-extension natin, yung pinaka-slab, lalagyan na lang po namin yan ng waterproofing. Ito na po yung waterproofing ni Ma'am. Andito na, isang balde po yan. Isang balde, nasa 10K po ata to. So, malaki po talaga ang nakukonsume namin sa waterproofing gawa ng malaki po yung pinaka-slab ni Ma'am. Ayan po. Actually, pagdating sa ibang mga materyales, nakatipid na rin naman si Ma'am kasi katulad nito may partition na. hindi na siya bibili ng mga metal stud. Hindi na rin gaanong gagamit ng hardiplex kasi meron na. Ayan. So katulad nito, meron na, pipinturahan na lang namin. Pero ang pinaka-concern po talaga namin dito is yung wiring na dati pang nandito na. Ayan po. Pati yung pinto, hindi na rin bibili si Ma'am. Kumbaga, pipinturahan na lang din yan. Naayusin na lang din namin, parang ganon. Kung gusto ni Ma'am palitan ng doorknob, yun na lang yung gagastusin niya kasi meron na tayong pinto. Ayan po. Kaya po to sa mga nagpapagawa sa amin, huwag nyo na po kami pag-isipan ng hindi maganda, lalo na po sa mga materyales kasi labor lang po kami. Libre asikaso na po kami sa lahat ng materyales. Minsan nga po yung mga materyales na binibili namin sa all home, hindi namin kayo sinisilang pamasahe kasi sinasakay na lang namin sa sasakyan. Pero kung sa iba yan, kung iba pa deliver niya sa all home, 500 po ang delivery charge. Kung magta-tricycle kayo, 150 to 50 po ang bayad. Kaya po sana, doon sa iba, relax lang. So ayun po, katulad po ng nasabi ko, kung may unit po kayo sa Lumina at sa ibang lugar na katulad po nito, 2-story, mas okay po sanang mag-PVC panels na lang po kayo para kasi katulad nito, kisame, hardiplex o Shera board po o pine seam board. Yung mga dugtungan po kasi sa sobrang init talagang bumubuka kahit sobrang ayos ng pagkabatak. Talagang makikita mo talaga yung dugtungan. Minsan, hindi po kasi siya magandang tingnan. So sabi ko nga sa inyo, sa PVC panels, bukod sa hindi na tayo magpipintura, madali lang po siyang i-install na rin. Ayan. So, gagastos lang kayo ng konti lang naman. Pero at least pag matagalan na yun. So, katulad nito, hindi na rin si Ma'am gagastos talaga dito ng sobra. Kumbaga, may kisame na to, lalagyan lang natin ng PVC panels. Kaso, doon talaga sa gawa na to, pero may mga ibang part po talaga dito na hindi na namin ma-recover ng maayos. So, ito pong buong taas, isapaltan po natin ng tiles. So, naka-ready na. Inuna lang po namin yung sa AC. Ayan, tapos napuporma na rin po ng mga wirings. Pa-deliver pa lang daw sila. Ayan. So, bali po dito sa labas, actually okay naman na po dito. Ang kulang na lang dito kisame. Tsaka yung mga tulis-tulis ni Ma'am, abangan nyo rin po. Ikakasa na rin po namin yung mga tulis-tulis na yan. So, yung buong labas naman po is masilyado na. Pintura na lang po ang kailangan niya. Pero ipanguhulihan namin itong labas kasi nakatambak po yung ibang mga materyales. Itong mga pangkisame natin. So, bali, dito naman po sa part na to is plastering na rin siya. Tapos, meron na rin po siyang skim coat. Ayan. So, bali, dito sa part na to, alam ko, meron pang ipapalagay si Ma'am na outlet. Tatanungin ko na lang. Tapos, meron ditong parang floor drain. So, tatanungin ko na lang si Ma'am sa pinaka-floor drain na ilalagay. Kasi ang peg po ata nito, gusto nila magkaroon sila ng parang dirty kitchen. Halimbawa, meron silang party dito. Mag-barbecue sila dyan. So, hindi sila papasok sa loob. Dito na lang sila. Para may dirty kitchen sila dito.
Ayan po. So yung ating gate is naka-primer na yan. Katulad po ng lagi naming gawa, yung pinaka-pintura po ng ating gate is panghuli na, pag malapit na po namin siyang i-turn over sa may-ari. Para katulad nito, nadudumihan pa siya. Ayan. So katulad po nito si ma'am ay nag-send po siya sa amin ng design ng gate. Ganito po yung pinaka-design ng gate ni ma'am. Pero sinabi ko na ma'am, hindi po namin yan totally magagaya. Kasi depende pa rin po talaga sa gagawa. So minsan, may mga sukat po kasi na kailangan equal yung gap. So depende sa nag-welding, depende sa welder. Kaya minsan yung gawa po namin na gate, hindi po yan totally na gayang-gaya po yan sa pinaka-design na sinend nyo sa amin. Kumbaga, close lang tayo pero not totally gaya talaga. So ito po, yung pedestrian natin, ang palo po nito is palabas. Ayan. So I think sa gawa kasi namin, mas maganda talaga palabas eh. Mas maganda palabas kaysa paloob. Ayan. Pero syempre, depende pa rin sa nagpapagawa. Pero yun nga, sa amin mas prepared namin na ganyan palabas. Para hindi po yan abala dito sa pinakaloob nyo. At least dito siya nakapalo.